Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin, ito pong pahayag ng ating Vice President dahil po dun sa tinanong ng media kung ano daw po ang plano ng ating Vice President sa darating na halalan sa 2028. Ito po ang sagot ng ating Vice President doon po sa tanong ng mainstream media. Pakinggan po natin at komentuhan po natin. Ano ba ang plano ni Vice President Sara Duterte sa paparating na 2028 elections? Sinagot niya yan sa eksklusibong panayam sa kanya ng News 5. Live mula sa TV5 Davao, nangunguna sa balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, anong mga sinabi ni VP Sara? Jiggy, sa aking eksklusibong panayam kay Vice President Sara Duterte, sinabi niya ang kanyang saloobin tungkol sa 2028 elections. Pakinggan natin ang sinabi ng bise. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, kahit sa korupsyon. Lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Lahat naman ng qualified sa ilalim ng saligang batas na pwedeng tumakbong Pangulo ay pwedeng tumakbo. Nakausap ko kanina si VP Sara nang dumalo siya sa libing ng namayapang bunsong kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Bong Duterte ngayong araw sa Davao City. Jiggy. At Bril, anong naging pahayag ng bise tungkol sa mga impeachment complaint laban sa kanya? Jiggy, handa raw si VP Sara na harapin ang mga impeachment complaint. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Hindi ako nagkulang ng paghahanda sa kung anumang mangyaring mga impeachment dahil noong nakumpirma ko mula sa opisina ni dating Speaker Martin Romualdez na totoo nga ang pinag-uusapan sa loob, ang impeachment ay naghanda na rin ako. Kumuha na ako ng defense team. Yan muna ang latest. Jiggy, balik sa'yo. Yan po mga katambay. Totoo po yung sinasabi ng Vice President At syempre po tayo po muling nakikiramay po sa pamilya Duterte at nailibing na po ang bunsong kapatid na si Bong Duterte. For correction, sorry po mga kababayan. Si Bong Duterte, ang bunsong kapatid. Rest in peace po, sir. At yan po mga kababayan, nakikiramay po tayo. At yung sagot naman po ng ating Vice President ay malinaw na malinaw po yun, mga kababayan. Ano pa ba ang mangyayari sa ating bansa? Ano pa ba ang ating bansa? Nasaan na ang ating bansa? Lalo-lalo na kung sasapit pa ang 2028. Sinabi ng Vice President, real talk yun. Totoo yun. Totoo ang sinasabi ng ating Vice President. Saan pupulutin ang ating bansa? Nakita nyo po. Walang malinaw na programa, nagkakamatay ang Pilipino, ang hirap, bagsak na ekonomiya, walang kawalan ng trabaho, di ba? Tapos ang pinaka-totoo pa at talagang nasa realidad, mga kabayan, sinabi ng Vice President, bababa pa ba? Hindi mali, ang pamahalaan pa ba ngayon ay bababa pa? At magkakaroon pa ba ng halalan? Yun po yung logic nun Dahil po hindi mo malaman ang galawan ng gobyerno ngayon. Totoo po yun. Nakikita po natin kung paano gumalaw ang gobyerno ngayon. Magkakaroon pa ba ng halalan? O hindi na sila bababa sa kapangyarihan dahil may history sila ng ganyan. Di po ba? May history po silang ganyan. Hindi po ba? Na hindi bumababa sa kapangyarihan. Kahit nga may sakit na. Hindi po ba? Ang history po ng pamilya nila, kahit po may sakit na,
Nakaratay na doon sa Malacanang. Yung kanyang ama ay may sakit na pero hindi po bumaba sa kapangyarihan. Hindi po ba? Hanggang inabot po ng 20 taon mahigit. Kaya lang po bumaba dahil tumulong na po ang mga men in uniform at pati po yata ang banyaga. Hindi po ba? Kaya nga po nadala sila sa Hawaii, hindi sa Paway. Kaya nga po dito mga kababayan, yung sinasabi ng Vice President, mahirap pa. Mahirap ang pag-usapan yan. Dahil unang-una, pilit na pinababagsak ang Vice President. Paano mo masasabi yung 2028? Paano mo masasabi sa media ang plano mo sa 2028? Hindi ka tinitigilan ng kalaban mo na tinuturing kang threat sa kanila dahil nga doon sa natuklasan mong korupsyon nila ng mahigit 3 taon. Nakita mo po yung mga plano nila, galawan nila. Kaya nga sinabi ng Vice President, nung malaman niya ang galaw na tinatawag niyang si Tambaluslos na si Martin Romualdez na talagang pababagsakin siya, naghanda na siya, kumuha na siya ng legal team para dito sa mga impeachment. Hindi po ba? At grabe po siya. Grabe po ang ginagawa po sa kanya. Talagang systematic at talagang sabwatan umano ang ginagawang pagpapabagsak sa kanya. Ngayon, masasagot mo ba? Masasagot mo ba direkta ngayon? Yung plano mo ng 2028, hindi mo alam kung ano mangyayari sa bukas at sa mga darating na araw dahil hindi ka naman titigilan ng mga ito hanggang hindi ka napapabagsak. Hindi po ba? Hindi sila lulubay, hindi sila titigil hanggang hindi napapabagsak ang mga Duterte. Kaya nga lang po hirap na hirap silang pabagsakin. Kaya nga lang po talagang dumadaan sila sa butas ng karayom para pabagsakin at mapabagsak ang Vice President kasi wala po talaga silang masilip at walang ginawang mali ang Vice President. Kaya nga hirap na hirap nilang pabagsakin ito Dahil kung totoong korap ang Vice President, sa tingin nyo, tatagal pa ba ng matagal yan? Kung talagang korap. So, kung real talk po mga kababayan, kung talagang korap ang Vice President, sa dami na nag-iimbestiga sa kanya, sa dami na nagpapabagsak sa kanya, kung parehas po ng sitwasyon, mga kababayan, kung ang sitwasyon po ay pare-parehas silang magnanakaw, katulad po ngayon, na isang damukal na nakahawak ng malalaking budget, insertion ng mga politiko, kung ganyan po ang Vice President, sa tingin nyo, tatagal pa yan na 1 taon, 2 taon, na-impeach na po yan. Hindi po ba? Kaya nga lang hindi ganun ang Duterte hindi ganun ang Vice President, nakatulad nila, na sugapa sa pera umano at sa kapangyarihan. Hindi po ba? Dahil hindi po sugapa sa kapangyarihan ng mga Duterte. Real talk. Kung sugapa po kasi sa kapangyarihan ng mga Duterte, hindi po sana tumakbong Vice President si Inday Sara. Presidente na po sana tinakbo niyan agad. Dahil hindi naman sila sugapa sa kapangyarihan. Hindi po ba? Pinatatakbo nga siya ng tatay niya, presidente di ba? Tinanggihan niya. Dahil ang gusto niya, mayor. Kaya nga lang, napilit lang po siya maging vice mayor nung merong isang kaibigan na tinuring niya na si Senadora Amy Marcos na hindi nagsabi ng totoo na gumagamit pala matagal na ang kanyang kapatid ng pulburon at coke. Nagsinungaling pala kay sa Vice President Sara Duterte ang kapatid ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Nagsinungaling sa Vice President. Niligawan siya na niligawan para maging unit team. Yung pala, gumagamit pala, matagal na ng pulburon. Mismong siya ang umamin sa taong bayan. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, yung sinasabi po ng Vice President, kahit naman po tayo, maiisip po natin pare-parehas. Ano ba ang pupuntahan ng ating bansa kung ganitong klaseng ka-greedy, kagahaman sa pera at kapangyarihan ang nakapwesto ngayon? Sanay na sanay pong mambudol,
magsinungaling, di ba? Magnakaw sa taong bayan, umano ang mga ito at sama-sama. Kaya po hindi po titigil at ang Vice President po ay matalino. Matalino po ang Vice President, mga kababayan. Hindi niya kayang sagutin direkta. Hindi niya kayang sagutin direkta ang plano at kung ano ang gagawin niya. Kung ano ang mangyayari, hindi niya kayang sagutin pa sa ngayon. Dahil hindi siya titigilan. Inuulit po ni Kamanong, hindi siya titigilan ng mga ito. Dahil mga kababayan, kung yung mga tao na yan ay walang ginawang kasamaan at kabalbalan at pagnanakaw sa ating bansa, sa gobyerno, sa panunungkulan nila, kung yan ay hindi mga nagnakaw at walang mga kasalanan tinatago, sa tingin nyo, ganyan sila magtrabaho. Sige nga, kung wala silang pinagtatakpan, bakit nila pilit pinababagsak ang Vice President na sila mismo ginigipit nila? Gipit na nga sa budget. Wala ng budget halos na hawakan sa dami ng programa. Pati confidential fund, ginibap niya na. Dahil ginawan pa ng issue, di po ba? Kaya nga po mga kababayan, wala po talaga silang masilip dyan eh. Ang pinakamasakit, pag hindi po sila nagtagumpay, yari silang lahat. Isusuka nila lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bansa. Lalong-lalo yung tinatawag niya na tambaluslos. At yung tinatawag niya, mga kababayan, na mismo sinasabi rin niya na bangag, gumagamit ng pulburon. At maaga pa lang, amoy alak na. Hindi po ba? Kaya nga po nananatili pa sa pwesto at sa ang Vice President, mga kababayan. Kaya nananatili pa yan. Real talk. Di ba? Uulitin po natin. Kaya nananatili pa sa kapangyarihan at hindi pa nila napapabagsak kasi nga hindi nila katulad ang Vice President. Hindi korap ang Vice President, mga kababayan. Dahil kung korap yan, matagal na pong nasipa yan. Hindi po ba? At ang pinakamatatag na hawak ng Vice President, kaya po siya nananatili pa rin bilang Vice President at hindi po nila napapabagsak kasi po ang masang Pilipino, majority ng Pilipino ay nagmamahal at nagtitiwala sa Vice President Sara Duterte. Kahit po ang mga kababayan nating OFW, majority po ang tiwala at suporta ay nasa Vice President. Ganon din po sa ating bansa. Majority po ng mga Pilipino ang tiwala ay nasa Vice President Sara Duterte. Kaya nga po, nakita naman po natin, pati survey nila. Survey na nga, negative na nga yung kanila eh. Puro negative. Negative 5, negative 3. Di ba? Samantalang ang Vice President, kabila-kabila ang paninira, kabila-kabila ang paninira at pangtira at kung ano-ano mga issue ang kinakabit para lang masiraan ang kanyang kredibilidad. Pero hindi bumababa, nagiging negative ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino. Hindi po ba? Yan po ang pagkakaiba. Kaya nga po mga kababayan, uulitin ko po, sila po ang natatakot sa Vice President. Kaya nga po kinukuha na nila ang plano. Pero yung plano po ng Vice President ay nasa huli po yan. Pero yung plano nila, basang-basa na po ng Vice President. Kung ano po ang plano nila, alam na po ng Vice President. Kaya nga po ang media ay nalilito rin po ang media sa kanila. Dahil alam naman po ng Vice President, pati po ang mga mainstream media ay kontrolado po ng administrasyon ngayon umano. Alam din po ng Vice President ang galawan ng mainstream media ngayon sa ating bansa dahil nga po gamit na gamit ang pera ni Juan de la Cruz. Maraming salamat po, Vice President, at ingat-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo at doble-doble ingat po, Vice President, dahil mismo po kayo ang nagsasabi sa amin
na hindi po natin alam at hindi nyo po alam kung bababa pa ba sa kapangyarihan ang administrasyong ito. Ingat-ingat po kayo. Doble ingat po. At syempre po yung dasal po namin, ang dasal po namin mga Pilipino na nagtitiwala na ang kakayahan nyo po ay mabagong muli ang ating bansa, ay ang dasal namin na maingatan ang inyong buong sambayanan. Ingat-ingat po. At maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hersio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, kay Gay at China, kay Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, at si Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo mga kababayan. Taste lang po tayo. Bye-bye.